Annyeonghaseyo Yorobun, shoutout sa inyo mga chinggo. Sa ngayon mga chinggo ay Sunday ngayon dito no sa Korea. So wala tayong galaw kasi hindi tayo makapunta ng labor, hindi tayo makahanap ng company ngayon kasi mga company ngayon usually sarado din. So walang bibigay din ng trabaho sa labor. So sa ngayon pag-uusapan natin mga lods yung yung mga comments sa natin sa mga previous content natin no. Kung bakit nga ba daw yung mga EPS release ay sobrang mapili, sobrang pihikan at sobrang maarte. Tatalakayin po natin ng mga factors tungkol dyan mga lods no. So diretso na po tayo no, wala nang pasikot-sikot no. Sasagutin natin yan. Ganito po yan mga lods. Kung ikaw ay nagtatrabaho na dito sa Korea, tapos naranasan mo yung company na yung mga kasamahan mo sa trabaho ay usually yung mga Koreano, yung na-trauma ka dahil sa verbal abuse, yung bang laging minumura or sinasaktan. Yun po yung mga isa sa mga factors na kaya tayo sobrang mapili na no. At saka ang pangala yun pong yun pong delikado, yun pong dangerous no. Alam naman natin na ang trabaho natin dito sa Korea ay yun nga sinasabi nilang 4D no. Lahat na ng D nandun na. Yun pong dangerous. Yun po ay iniiwasan po ng isang release na EPS. Dahil kung ikaw nga po ay nanggaling sa isang company na sobrang delikado no. May trauma po yan, may anxiety. Magkakaroon ka ho ng depression dahil dyan no. Kaya dahil po kami ay release, may pagkakataon kaming pumili ng company na kung saan maiwasan natin yung ganong mga factors no. So may pagpipilian na naman doon sa sa labor kung anong gusto mong trabaho. So karapatan mo naman yun no. Halimbawa textile, bakalan, food processing or kung ano kaya yun mabibigyan ka naman ng pagkakataong pumili. Ang pangatlong factors po na ating pag-usapan ay siya pong pinaka-trigger sa lahat no. Kasi yung mga dangerous, mga mura-mura ng mga Koreano, usually hindi rin natin talaga maiiwasan. Pero ito na lang pong pag-usapan natin yung pinaka factors talaga no, yung benefits. Yung nakaraang vlog ko kasi na may ibinigay sa akin tapos hindi ko kinuha kasi may bayad yung bahay at saka yung walang pabahay. So may nag-comment po na bakit po hindi nyo kinuha is kung kinuha nyo sana may trabaho na kayo ngayon. Ganito po kasi yan mga lods no. Dahil po tayo release ay naranasan na natin yung mga benefits na hindi binibigay ng company no. Halimbawa yung pabahay na which is ang talaga doon hindi naman siya siguro necessary lahat ng company na may pabahay. Usually kasi may mga pabahay na may bayad pero dapat kasi hindi ganun ka laki yung bayad sa pabahay. Isipin na lang natin no. Sa ibang company, libre lahat, wifi, tubig, kuryente, bahay libre, gas. So, napakalaking advantage 'yon sa mga hindi libre. At yung iba naman, may provided na kisuksa, may bayad na halimbawa parang 150 no. Usually yung mga kisuksa na yan, yun lang nandun lang din yan sa mismong company mismo ng nasa lang din compound ng company. So pinapapayad sila ng 150, ganun usually. At yung iba namang kisuksa ay nasa labas yung apartment, yun yung kinukunan kayo ng apartment sa labas. At yun naman medyo may kamahalan kasi nasa mga naglalaro na sa 200 or 250. Kasi nga nasa labas siya no. I-rent pa siya no ng owner ng company nyo. So may contribution kayo doon na hindi ko alam kung magkano. Usually kasi nasa mga 200 kasi mahal yung mga bila eh. At yung pangatlong kisuksa is yung lang, nasa compound pa din pero ang pinapabayad lang sa inyo, yun lang mga gas, kuryente lang at saka internet, yun lang.
So 50,000 won lang kadalasan yung pinapabayad ng company sa mga doon. So pag-uusapan natin yung makukuha nating benepisyo pag may libreng pabahay mga lods, no. Ito yung pinaka-trigger kasi ito kasi yung hinahanap ko, yung libre talaga. Kasi meron naman ako makakilala libre lahat eh. So sa akin naman kahit naman magbabayad lang ng 50 or 70, yun lang sa gas at saka sa mga utilities, kumbaga tubig or kuryente, gas, internet, yun lang sana. Wag naman yung talagang parang nag-re-rent ka na talaga ng bahay, which is nasa mga yun nga 250, 150. So ngayon para maintindihan nyo mga lods ay i-breakdown po natin yung makukuha nating benefit sana, no, kung libre yung pabahay ng company. So ngayon may kopya ako, titingnan natin, no, kung magkano ang matitipid natin, no, pag libre yung pabahay, may allowance sa pagkain at saka may yuncha para malaman nyo. Kaya pinipilit ko talaga yung makakita ng kampanya kahit libre yung bahay, yung may food allowance, no, na binibigay at saka yung may yuncha. Ngayon i-breakdown po natin, no, para makita nyo naman yung benefits na maaari nating makuha. So sa ngayon po ang sahod ng Korea, no, ay nasa 2,060,000 won, no, which is kung i-convert natin yan sa peso, 84,460 ang sahod sa isang buwan ng isang EPS. Basic na sahod po yan mga lods, walang OT. At usually ang kaltas naman natin sa mga insurance at sa mga yung cookmin natin, no, saka tax ay nasa mga ito approximately lang po, no. Hindi po siya talaga ito yung kumbaga ito lang po ito. Estimated lang kasi iba-ibang company, iba-ibang sila ng kaltas. Depende sa company kung magkano yung kaltas nila sa cookmin at sa buhom. Kasi may minsan dalawa yung buhom na kinakaltas eh, yung kuyong buhom at saka yung kunkang buhom nga. So ito na lang yung approximate lang natin, no, estimated, no. So sa cookmin, buhom, tax, ginawa nating kaltas is 250,000 won, which is nasa siya 250,000 won, 10,250. Yan yung kaltas sa mga insurance at saka cookmin, tax. So kung po ay libre ang pabahay, so yun lang ang ikakaltas sa sahod mong buo na 84,460. Kakaltasan natin yan ng insurance pati cookmin at tax, kakaltasan natin ng 10,250. So ang matitira pong neto ay 74,210 na sa peso. Yun, sa peso po yan, equivalent to peso. Pag kinaltasan na ho kayo ng mga insurance, 74,210 po pag libre yung pabahay. Pag yung insurance lang ang kinakaltas, no, makikita natin sa listahan eh. Pag naman po ay may pabahay na estimated lang po natin na 150,000 Korean won, so sa 74,210 na neto na may kaltas na insurance, kakaltasan natin ng 6,150 sa bahay, no. So magnenet na lang po kayo sa 68,060 pesos, no. Yan na lang po ang magiging neto nyo sa sahod nyong 84,400 dahil kinaltasan na siya ng insurance at saka ng pabahay. So makikita natin dito, no, na yung pong sa sa allowance natin sa halimbawa Linggo, Sabado. So sa inyo na yun kasi, no, pag depende na rin kasi inyo sa kung paano nyo gastusin yung pera nyo, kung sa mga pagkain at saka sa yung luho, yung pasyal. So depende kung anong style ng paggastos nyo, no. Basta yung kaltas ng bahay at sa insurance, magneneto kayo ng 68,060 dahil kinaltasan natin ng insurance at saka pabahay. So ang mangyayari dun,
ang maging neto nyo sa won sa 2,060,000 Korean won na basic ay magneto na lang kayo ng 1,660,000 won. 1,660,000 which is equivalent to 68,060. Sa ngayon po mga lods, kukintahin natin kung libre yung pabahay kung walang kaltas yung pabahay. Pag po walang kaltas yung pabahay, ay masisave po natin ang 6,150 buwan-buwan, no? Which is 150,000 Korean won. Ito pong conversion natin sa peso ay 0.41, no? Sa Korean won to peso. Sa palitan pong 0.41. Ngayon, malalaman nyo kung magkano ang makukuha nating benefits, no, pag libre yung pabahay. Pag po libre ang pabahay, masisave po natin yung 150,000 Korean won, which is equivalent to 6,150 pesos. Sa 12 months po or sa January to December, which is 12 months, ang 150,000 Korean won po ay equivalent to 1,800,000 Korean won. 1,800,000 Korean won, which is 1.8. So ngayon po, i-times po natin yung 6,150 sa 12 months, sa 12 buwan. Nagkakahalaga po siya ng 73,800 sa isang taon. So sa isang taon po, pag libre po yung pabahay sa company, na which is approximately lang natin na 150,000 Korean won, which is 6,150 sa 12 months po, pag i-times po natin, ay mayroon po tayong makukuhang 73,800. So tingnan nyo po yung kaibahan sa libre ang pabahay at sa wala. Pag libre ho yung pabahay, meron kang maipong 73,800, no? Pesos po yan. Sa won po nasa 1,800,000 won, 1.8 million. So yun po, no? Sa isang taon may 73,800 ka, no? Pag libre ang pabahay sa Korea, dito sa company. So ngayon, pag-uusapan na naman natin yung sa pagkain. Usually po sa mga company po dito sa Korea, ang libre lang po ay ang tanghalian, no? Libre yung tanghalian, pero yung agahan at saka hapunan ay hindi na, sayo na. Pero po, ano na po natin, no? Constant na lang po natin na libre yung tanghali. Ang poproblemahin na lang po natin yung sa umaga at sa gabi. Kasi yun naman talaga kadalasan ng dito, libre yung tanghali. Meron po kasing mga company na pag nag-OT, libre ho yung hapunan. Meron namang mga company na libre ang tanghalian, hapunan. So, yung breakfast, hindi na talaga natin sakla yun dahil kasi pag galing tayo sa Kisoksa or sa apartment, siyempre kakain tayo bago tayo papasok. So, malabo. Pero although may mga company na nagpalibre ng agahan pa din. Agahan, tanghalian at hapunan. So, yun ho yung dito, kadalasan. So, swerte na ho yun pag yung kasi mga company yun, mga malalaki, no? Libre ho yung mga nila, yung lahat sa pagkain dahil may sarili silang kantin or may sarili silang siktang sa kanilang company or may sariling karinderya. So, libre po lahat yun. So, ang ko lang po ngayon po, no, ang point ko ngayon is yun lang sa hapunan. Kung po kapag po ang company ay magpalibre ng hapunan, no, na lang po natin, no, i-estimated na lang po natin na bawat, kasi ang libre kasing pagkain, pag halimbawa ginagawa nilang pera, pag pinipera nila, kumbaga hindi kayo binibigyan ng libreng pagkain pero binibigyan kayo ng allowance sa pagkain which is nasa 5,000 Korean won. Nagkakalaga siya ng 205 pesos.
So, iano lang natin na libre yung tanghali at saka yung agahan sa'yo na. Yun na lang pong hapunan. Pag may libre pong hapunan ang company natin, makakatipid po tayo ng 5,000 Korean won, no, sa isang kainan. Kasi estimated lang natin na sa isang kainan, papatak tayo sa 5,000 Korean won, which is 205 pesos, no. Breakfast, umagahan 5,000, tanghalian 5,000, hapunan 5,000. So ipag-ano lang natin, estimate na lang natin na libre yung hapunan. Makakatipid tayo ng 5,000 Korean won kasi nga sa isang kainan 5,000. Halimbawa, libre pa yung hapunan nila, no. Yun pong 5,000 Korean won, pag i-times po natin ng 20, kasi sa isang buwan, bali nasa mga 20 yung pasok, 20 days kasi walang pasok yung linggo at Sabado. Usually ang pasok Lunes hanggang Biyernes. Saka sa isang buwan, 4 na linggo. So times 20 po natin yung 5,000, no. Pag po i-times 20 natin yung 5,000, papatak po sa 100,000 Korean won, no. Yung ating matitipid sa isang buwan. Kasi nga libre yung hapunan. So papatak siya sa 100,000 Korean won sa 5,000 per meal. Nagkakahalaga siya ng 4,100. Yung 205 pesos pag i-times 20 natin ay nagkakahalaga siya sa peso ng 4,100 sa isang buwan. Ngayon po i-times natin sa 12 buwan, times 12 po, no? I-times 12 po natin, no? Yun pong 100,000 Korean won sa isang buwan na libreng pakain, i-times 12 po natin. So papatak po siya sa 1.2 million Korean won. 1,200,000 Korean won, which is 1.2. So i-convert po natin siya sa peso, ay papatak po siya sa 49,200 pag po libre ang hapunan, which is approximate natin, estimated na 5,000 per dime. Makakatipid po tayo ng 5,000 Korean won sa hapunan per dime pag libre ho yung hapunan. Hindi na po natin sasali yung agahan kasi sayo na po yun. Responsibilidad nyo na po yung agahan kasi papasok kayo, kakain ka eh. Yung tanghali, ano talaga yun, ano na yun, mandatory na yun na libre sa dito sa Korea yung tanghali. Kaya hindi natin hindi natin isali. Yun na lang pong hapunan pag may libreng hapunan, no. So sa isang araw makakatipid tayo ng 5,000 Korean won, 205 pesos. Sa isang buwan makakatipid tayo ng 4,100. Sa isang taon makakatipid tayo ng 49,200 pesos po. Yan, no? Equivalent na po yan sa pesos. Yan po ay nagkakalaga ng 1.2 Korean won, 1,200,000 Korean won. So yan na po, lumalabas na po sa ating computation, no, na sa pabahay, tingnan natin sa pabahay, pag libre ang pabahay, makatipid tayo ng 73,800. Pag naman libre yung pagkain sa hapunan, makatipid tayo sa isang taon ng 49,200. So yan. Ano pa ba yung wala dito? Ayan. Yan na yun sa na yun. Ngayon pag-uusapan na naman natin yung yung sa yuncha. Kapag po ang company ay nagbibigay ng yuncha, ang yuncha po kasi para siyang sa Pinas siya sick leave. Kumbaga pwede mo siyang gamiting leave, no? Halimbawa kung sa Pinas absent muna ako kasi magpapa-check up. So kahit absent ka, bayad ka pa rin nun kasi po may sick leave po na ibinibigay yung company, which is sa isang taon is 15 days. At pwede mo rin gamitin yan pag nagbakasyon ka ng Pinas. Sa isang taon may 15 days kang leave na bayad.
So ngayon kukwentahin natin yung 15 days na yan, no, na yuncha. Ito po yung yuncha. Ang yuncha po ay ang isang araw po ng pagtatrabaho dito sa Korea ay nagkakahalaga ng 78,880 Korean won, which is equivalent to 3,200 mahigit yata. 3,200. Kung hindi ako nagkakamali. Ganun siya. 3,000 siya. 3,200 yata. Nawala sa computation ko. By the way, hindi na natin iano kasi point na lang yun eh. Basta kunenta ko yun pong 15 days, no, na which is 78,880,000 Korean won, i-times po natin sa 15 days. Ang kinalabasan po niya ay 1,183,200 Korean won. 1.183,200 Korean won. 1,183,200 Korean won. At papatak po siya sa 48,511. So yan na po, no, 48,511. Ngayon ulitin ko po sa inyo para malaman nyo, no, kung bakit mapili ang isang EPS. Bakit laging benefits, ba't ganun? Magtrabaho ka na lang dyan. Hindi po ganun yun. Kasi po meron po tayong benefits na po yun eh, dapat maibigay sa isang EPS. Yun po ay mandatory po kasi yun na yung mga halimbawa mga yuncha, yung sa pagkain na tanghali, at saka yung sa babahay hindi natin siya pwedeng sabihing mandatory kasi mapabahay kasi pag mga bila may bayad talaga. Pag halimbawa may din yung depende kasi sa accommodation, kasi usually yung mga libre yung sa isang kwarto, 3, 4, parang lang. Pero wag na natin pong pag-usapan yan. Ang pag-usapan na lang natin po yung benefits na makukuha natin pag libre yung pabahay. So ganito na lang, ito yung computation ko sa pabahay na 150,000 Korean won every month. Makakatipid tayo ng 1.8 million sa isang taon, which is equivalent to 73,800 pesos kung libre ang pabahay, kung walang bayad, no. Sa 150 po yan na computation, 150,000 Korean won. How much more kung mahal ang bahay nyo, 200 or 250. Sobrang laki po yung matipid nyo, no. Ito pong computation na to sa lang po, 150,000 Korean won na pabahay. Kung wala siya, kung mapipira natin siya, sa isang taon papatak siya ng 1.8 million at sa peso equivalent is 73,800. Ang pagkain naman, pag libre ang hapunan, sa isang taon ay makakatipid tayo ng 1.2 million Korean won, which is nagkakahalaga siya ng 49,200 pesos. 49,200 pesos. Pag po naman ang company ay magbibigay ng yuncha sa isang taon, ay makakakuha po tayo ng pera na benefits na sa isang taon po na 15 days na bayad is 48,511 pesos, which is sa Korean won is 1,183,200 Korean won. So i-compute po natin yung pabahay na matitipid natin, yung pagkain na masisave din natin, no, at saka yung yuncha. Sa isang taon po yan, lahat po ng benefits pag nakuha natin to, no, nagkakahalaga po siya sa peso 171,551.2 pesos. 171,551.2 pesos. Sa Korean won, nasa siya, 4,183,200 Korean won. 4.1 po siya sa Korean won. Sa isang taon lang po to na matitipid natin, itong 171,551.2 pesos. Pag i-divide, pag i-times po natin siya sa 3 taon, which is 3 years yung contract natin, handa na ba kayo? I-times natin, no, sa 3 taon na contract natin pag nakuha natin ang ganitong klaseng benefits. Nagkakahalaga po siya ng 514,900
553.6 pesos. 514,533.6 pesos po yan. Sa won po, siya po ay nagkakahalaga ng 12,549,600 Korean won. 12,549,600 Korean won. Sa 3 taon na makukuha mo yung mga benefits na yan, no? Na which is ano yan privilege yan yung parang ibinibigay sa iyo ng company dahil nga ikaw ay trabahador, dahil ikaw ay nila bilang isang taong nagtatrabaho na dapat sana gawin ka nilang parang pamilya na ibibigay sa iyo yung benefits para naman at least pag uwi mo mayroon kang ipon. Kasi sa iba, Koreano kasi, kaya kasi yung mga release kasi mga lods na inaayawan na rin yung mga may ugali kasi yung ibang Koreano na yung pagwigugin ka para kang makina. Ginagawa ka nilang makina na hanggat kaya mo magtrabaho, sige magtrabaho ka dyan, tapos hindi binibigay yung OT, minsan hindi sila nagtamang pasahod sa OT, hindi nagbibigay na yung unsa, wala pang mga libre, may mga bayad pampabahay lahat halos. So isipin mo na lang kung magkano yung maipon mo So yun kasi dapat pag ang tingin nila sa trabahador ay pamilya, ibibigay nila yung benefits na tama. Hindi pa kasali dito yung mga bonus, dapat magbigay sila ng mga bonus. Hindi na natin saklaw yung magkano yung ibibigay nila, basta may ibigay sila kahit papaano. So ito po yung maiipon natin po yung 514,000 pesos, 533.6 pesos. Ito po yung matitipid natin or maiipon natin sa 3 taong paninilbihan sa company dito sa Korea kapag po ibinigay nila ang benefits na to. Yung libre ang pabahay, libre ang pagkain sa punan at yunsa. Ito po, isipin nyo na lang maglalagay kayo ng pera sa Impito. Magkano lang interest nyo? Ang laki ng iniligay nyong pera doon sa Impito, 5 years pa na lock in, hindi mo makukuha yung pera. Pero pag benefits ang nakuha nyo na tama, makikita nyo naman kasi i-breakdown ko naman ito isusulat ko dito sa mismong vlog para naman kayo hindi maguluhan kasi hindi talaga ako magaling sa pagsasalita Ang sa akin lang talaga makapag-share ng mga idea about EPS release EPS worker dito sa Korea or OFW in Korea So naguguluhan na rin ako sa mga computation. Pero ayan breakdown ko ito sa inyong mga lods para naman makita ninyo na hindi ako nagsisinungaling. Ito po talaga yung dapat na makuha. Hindi po ito ipon Hindi nyo mag-iipon ako ng ganito dahil kailangan kong makaipon. Itatabi ko to. Ito po ay benefits or privilege ng isang trabahador na makukuha sana niya dapat sa isang company. Libreng pabahay sa isang taon, 73,800 kung libre pesos po yan sa lang po yan, sa pabahay na 150,000 Korean won na equivalent to 6,000 6,150. Sa isang taon makatipid ka ng 73,800 sa isang sa 3 taong contract po yan. Yung 73,000 wala akong computation, so andito yung 73,800 na matitipid mo sa isang taon sa libreng pabahay, sa 3 taon po siya 221,400. Yan po ang makukuha nyong benefit sana kung libre yung pabahay. Hindi po nyo inipon ang pera. Ito po ay nakukuha nyo ng kusa dahil libre yung pabahay. Sa 3 taon 221,400. Sa pagkain naman po, sa isang taon na makalibre kayo ng hapunan, sa isang taon 49 na sa isang taon, yun nga, sa isang taon 49,000
200 sa 3 taon po. Makatipid po kayo ng 147,600. 147,600 sa 3 taon nyo na contract pag libre yung hapunan ninyo. Sa Yuncha naman po, kapag naman po yung Yuncha nyo ay wala akong competition sa 3 years na Yuncha. Pero yun na yun, no? Kayo na lang mag-compute. 48,511.2 i-times 3 nyo lang po, no? Yan po yung mabibigay na Yuncha sa 3 years nyo sa company pag nagbigay sila ng Yuncha. Sobrang laki po talaga, oh. Sa bahay, pagkain at Yuncha sa isang taon, 171,551 pesos po yan ang si-save nyo pag libre, pag binigay po ng company ang mga benefits na ito. At sa 3 taon po ay nagkakahalaga po siya ng 514,533.6. Almost 500,000 talaga siya. 500,000 talaga, mahigit. 514,533.6, which is naglalaro siya sa 12,549,600 Korean won. Yun po yung gusto kong i-share. Kaya po yung mga release ay namimili kung saan swerte na lang po, kung hindi delikado, kung hindi masama yung ugali ng Korean, kung hindi masama yung ugali ng mga kasamahan mo, kung hindi ka minumura, hindi ka sinasaktan, yun po'y hindi na natin kontrolado. Pero pwede naman pong mamili ng kategory sa trabaho. Pero yun sanang benefits ay maibigay ng tama, no? Minsan may mga company po na libre lahat po. Agahan, tanghalian at saka hapunan. Sobrang laki pa magbigay ng bonus. Libre pa lahat yung pabay. Imagine niyo na lang po kung gaano kalaki yung matitipid ninyo sa 3 taon, no? Kasi pag iniisip nyo lang na 150 Korean won lang yan, 5,000 Korean won lang yan sa isang araw, sa isang buwan, 150, kunti lang yan. Pero pag ikinumpute nyo po yan sa peso, per month, per year, times 3 years sa contract, sobrang laki po ng kinalalabasan. Pag po nakakita, swerte na po yung EPS na makita ng libre lahat. Pabahay, pagkain at nagbibigay ng Yuncha, may bonus pa. Yun pong ibang company nagpapabayad ng kisuksa, which is lang naman yung sa mga utility bills lang, 50,000 won. Yun ang hindi na natin yun kukwentahin kasi nga na yun, kasi siyempre ikaw yung gumamit, so ikaw yung magbayad ng internet, tubig, pati gas at saka electric. So okay na yun, 50,000, 70,000 Korean won. Pero pag pumapatak na ho sa 250, 200 yung bahay, medyo malaki na po yun. Malaking kabawasan sa sahod. So yun na. Yun na lang siguro, no, sa ngayon mga lods, no. Ang explanation ko about sa bakit tayo mapili, bakit tayo naghahanap ng libreng pabahay, walang ganun, libreng pagkain, nagbibigay na yun sa walang ganun, sobrang mapili ang arte mo. Hindi ho sa ganun. Meron po yung dahilan. Actually sobrang malaking benefits ang mawawala sa iyo pera pag hindi ho naibigay ang mga benefits na yan bilang isang EPS worker dito sa Korea. So how much more na lang pag libre lahat, nagbibigay pa ng bonus, Yuncha. Sobrang laking pera po yun. I-compute nyo po yun. Hindi ako ganun kagaling mag-compute sa math, pero alam kong kaya nyong i-compute yan. Huwag nyo pong i-compute ng per day yung sa pagkain kasi maliit lang po talaga siya. Yung sa pabahay, i-compute nyo po siya per year, and then equivalent mo nyo sa peso kung magkano yung matitipid nyo. Isipin nyo na lang na hindi kayo nag-impito, hindi kayo nag sa bangko, pero kusa po yung makukuha nyo pag nakuha nyo yung benefits na yan. So hayaan nyo, ko naman breakdown ko lahat yung dito sa sa pinakadulo ng video. Sa akin, yun lang muna siguro. Mga salamat sa panunod at saka sana i-supportaan nyo ulit yung channel, i-like nyo at mag-comment din kayo sa mga suggestion nyo about kung ano yung gusto nating itakil na content, at saka i-share nyo na din sa mga kaibigan nyo, at saka ipasubscribe na din para lalago pa yung channel natin na mga lods. Medyo nabubulol na ako, naubusan na ako ng laway o salita. Na lang po, this Monday try nating makahanap ng trabaho, so subaybayan ulit ninyo yung
yung episode natin bilang isang EPS release. Salamat sa panonood po at huwag kalimutan mag-subscribe.